Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon ay ating pag-aaralan ang matinding nangyaring laban. Kaisa-isa po itong nagkapisaan sa bungad ng round number 5 ng World Cup. Sa bakbakan nila Javokir Sindarov, Super GM ng Uzbekistan, ka-teammate ni Abdus Satorobyan, and Frederick S. Vain na nagpalaglag sa kanyang top player ng Germany, ka-teammate niya na si Vincent Keimer. Nagkapisakan. Yan. Yung iba kasi puro tabletas mga kamatyas, dito talaga na focus ang marami dahil nakaka-excite ang laban. Bago natin simulan na pag-aralan ay sagutan muna natin yung puzzle na iniiwan natin hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung sa last upload natin. It's white to play. Talagang napakalakas ng diagonal na yan. Congratulations sa mga nakakita po ng Sacrifice Queen para makapromote ng libreng-libre, haharangan ng bishop, at sasabayan pa ng capture. Ayun, inilagan pero may matcha sa G6. Okay? Congrats po sa mga nakakita at lagi siyang mayroong lumalabas na mission complete daily puzzle. Ayan, kasi may mga missions. At ito po ang next nating video or puzzle na iiwan natin sa video na ito. It's black to play mga kamatyas. Tingnan nyo po yung forma ng black dito. Halos lahat nakasugod na. Coordinated. O, ano kaya ang nailabas na magandang tira dito ng black? Sige po, lagay nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. At yung link nito, nakapin lang po. Pag kinilik nyo, ay papasok kayo sa site. Okay. Ayan. Analyze natin ang kaisa-isang labang nagkapisakan. Bago tayo magsimula mga kamatyas, open na po ulit ang registration ng Kamatyas Friday night, 4th edition na po, nasa comment section below lang. Ang ginawa dito, nag-E4. E5 naman si Svain, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3, Gyoko piano na naman. Talagang mabenta ang Gyoko sa kanila, no? C3, napaka-natural, palagi na nating nakikita. Castling din, D6, B4, inatake muna atras. A4, medyo mainit ang linya na pinasok dito ni Sindarov. Gusto niya kagad kulungin ang bishop. Hinarangan kagad ng pawn. Push B5, Knight E7, Knight BD2 develop, Knight G6, at nag-D4. Ayan, binuo na kagad ang sentro at para maputol na rin po yung pressure na kahit papaano inihahatid ng dark square bishop. Bishop G4, ayan, counter pressure, pin, at umiwas lang Queen C2. Dito po mga kamatyas, no, nakaka-attract talaga unang tingin pa lang yung H3. Yan ang normal, di ba? Pagka tinusok ng bishop, ang sarap i-H3. Pero this time kasi, hindi yan timplado kasi kakainin lang yan. Kapag knight ang pinang-capture mo, babagsak ang pawn E4. Kapag queen ang pinang-capture, yung pawn naman sa D4 ang babagsak. Pag ito naman ang pinang-capture, papangit naman ang shield ng white king. Nakabuka na. O, di ba? Kaya talagang sa opening pa lang kailangan eksakto na plakado na mga kamatyas O Queen C2, Queen D7, umangat lang. Ayan, para magkita ang mga tore, ang susunod niyang ipoporma yung tore na. Rook E1, very natural developments. Rook A E8, and nag-Bishop A3. Ayan, parang nagparamdam dito, napapanain ng capture dyan. Tapos, ayun matulis yung bishop doon. Nag-Knight F4 at yan na po ang lumabas na novelty sa bakbakang ito. Ibig sabihin, wala na sa libro. Ang nasa libro pa na naganap ay Bishop takes Knight. Okay. Pero dito tayo ngayon sa bago. Knight F4, Bishop F1, binabaan muna kasi tamang duda. Baka mamaya magkaroon ng mga hindi inaasahang sakripisyo dyan o kaya Bishop H3, mga ganon. Kinapture na ang knight, capture, nag-queen G4. Ayan, medyo nakakakulit din po ang datingan ng black dito, nakaka-pressure, nakakailang sa isang banda kasi syempre iba yung nakatutok dyan Iniwasan kagad. Exactly, napakatama, accurate po ang pag-iwas. At nag-knight H3. Tingnan nyo po kung gaano mamagpag, pinapagpag talagang magaling ni Svain ang posisyon. Baliktad parang siya ang puti, siya ang umaatake. Pag kinain po ang knight, syempre may bawi sa knight F3. Pero, nag-rook E3 lang. Angat, depensa, kakapture na yung knight. Parang tatakbo lang yung knight. Tumakbo nga. Obligado, kakainin na
Nag-h3 muna, paalis sa queen, queen h5, saka kinapture ang knight, capture. Kumbaga, tumempo muna. Naka-extra tempo, naka-extra move ng pagpapasingaw. Space din yan sa white king and para wala ng back rank weakness. Bawat butil ng tira, napaka halaga sa chess, mga kamatyas. Dapat merong ibig sabihin na logical talaga. Nag-rook d1, sinuportahan ang pawn sa d4 at nag-queen g6. So yan o, namemlessing lang eh. Pag kinapture yung d4, may tipong kakapturin yung pawn sa e4 o may threat din yung queen g6, bishop d3. Yun nga lang po talagang umuulan ng accurate moves itong si Sindarov, ano? Bishop d3 at nag-knight h5. Ang gustong mangyari dito ni Svane, yung knight ilalagay sa f4. And at the same time, may nakikita rin ako sa isang banda na pamigil sa paparating na rook g3 na pang-istorbo sa reyna. Ayan. Pero nilagyan ng bad move kahit na medyo magandang tignan. Ang gusto po ng computer dito ay puro queen moves. So, queen h5, queen h6, at queen g5. Yan, no? Tatlo, puro queen moves. Yan. Pero gusto ko lang pong isingit mga kamatyas, why not e takes d4? Tipong nakatreat pa sa tore. Kakainin lang daw. O, halimbawa, tusukin pa rin, bishop takes d4, may e5 kasi. Magkakaroon ng very strong discovered attack papunta sa reyna. At kapag umilag, halimbawa, mag queen h6, kakainin lang yan. Ayan. At kapag kinapture ang tore, dediretso muna doon with tempo attack. Pagpalagay natin queen ng pang-capture, f takes e3, ay nako, kitang-kita na bishop pair kapalit ng tore. So ayan no, tusok-tusok mamaya yan mga kamatyas. Okay? Lamang, super lamang, winning na ang white dyan. O balik tayo kaya hindi magalaw-galaw yung pawn sa d4. At balik tayo sa knight h5. Nag g3, ayun, para hindi naman makatungtong sa f4. Para pamigil naman sa knight. Rook e7, nakiramdam muna dito si Svane. Ano ba talaga ang gagawin mo, kuya? Parang ganun, ano? Anong gagawin mo, Brad? Parang ganun eh. Oh, pero may pinagkaiba na ba? Wala na yung knight sa f6 ha. Paano kung capturein na yung pawn d4? Capturein, pag kinapture, bishop takes, e5 pa rin. May ganun pa rin pala. Oh, di iwas natin. Queen h6. Ayun, may ganun. Oh, maigi na uunawaan mga kamatyas eh. May ganun eh. May sacrifice, kain. Ayun, bitin din naman yung bishop sa d4. O, pagka kinain to, di pwede kain. Imagine niyo po, no? May ganun muna, threat muna sa knight and bitin pa yung rook doon sa f8. Yan, okay, timplado. Dito tayo ngayon sa rook e7, nakiramdam muna at nag-bishop b2. Sinapatan na ni Sindarov ang pagkasolid ng kanyang center pawn para di na bumagsak. Rook fe8, pumatong naman baterya. Rook de1, o battery din. Queen f6. Okay. King g2, ito na yung portion ng islog-islugan time. Dito kailangan yung mga tahimik na tira, maingay ang kahulugan. Hindi pwedeng tahimik na tira wala pang laman. Queen e6, mga paislog-islog na ganyan, yan ang mga yan ang mga tahimik pero dangerous eh. Rook f3, pormahan knight f6. Kinain na yung pawn e5. Aba, nag-knight d7. Teka muna. Bakit medyo nagpasakali May pasakali Bakit? Hindi pa pwedeng capturein ng diretso? Pag kinapture, bishop a3, rook d7, queen e2 lang daw para gaganon, susundot doon. Pero parang okay lang din naman no? Parang okay lang. Pero balik tayo sa ginawa. Nagpasakali knight d7. Kinapture tuloy yung pawn sa d6, queen takes. So maliwanag na nagpalamang ng isang pawn dito si Svane. Pero syempre ang natatanaw niyang kapalit ay pagiging aktibo ng kanyang mga pyesa na magagawa. Tingnan natin. Rook f4. Ayan, umislog lang uli. Rook f4, knight e5, rook d1, rook d7 patong, bishop e2 threat ang queen, queen e7 umatras, kinain, at nag-bishop to c1. Saan naman pupunta yan? Bishop c1, malalim talaga, no? Ito na yung diferensya ng Super GM sa
Level ko lang mga kamatsas eh. Ito, yung mga ganito, parang hindi ko gagawin yan eh. Kung ako ang gagawin ko dito, baka mag-H4 ako para walang ganon, walang G5. Naiilang ako, baka atakihin yung Torre, mga ganon lang eh. O pero ito, Bishop C1 sa kanila malalim eh. Queen E6, yun oh, yung mga ganon-ganon lang oh. H4, ayun. O, kasi nakakailang yung mga mamaya, ganon eh. Nag-Knight G6, ayun. Ayun. So pag umalis ang Torre, kain yung Pawn E4. Rook F5, kinain na. Kain, kain. Bishop F3. Oh, bitin yun. Nag-rook E5 lang. Okay. Kasi po dito, pag kinapture yung pawn sa A4, magbi-bishop D5. Ayun, no? Ang nasa isip ko lang, ayun. Preno pala sa D5 para, ayun, may pang ano doon, may pang ilang. O, vital yun ah. O, paano kung mag-knight H8? Ay, naku, kapangit ng knight sa dulo. Mag-rook E5. Grabe, mga pakembot-kembot lang pala yun. O, pagka nag-king F8, Bishop B3. So, saan pupunta Torre? Rook A1, isugod natin. Bishop B2. Oo, kasi pag nawala ang Torre, magbi-Bishop A3. Check, ayun oh. Ayun, mamamatsyakaw. Matchas! May ganun. O, at least, sinisilip lang natin mga kamatyas yung mga ano, di ba? O, may Bishop D5 malakas. Kaya nag-Rook E5 lang dito sa S-Bane at nag-Rook G5 lang. Rook G5. Pag kinain, nag-H6 lang. O talagang, kumbaga, punta ka pa dyan ha, o H6 ka. Anong gagawin mo? Saka kinain. Parang tipong natempohan lang yung Torre, no? Parang tempo lang. Bishop E4 lang, ayun. Tanong, bakit hindi kinapture yung pawn sa B7? Yan na naman na mahiwaga. Pag kinapture yan, may knight D3. Ayun. Threat sa bishop, may threat sa pawn. Tapos very easy mamaya to play knight B2. Pag nawala na yung bishop, very easy na makuha or mabawi yung isang pawn. Tingnan nyo nga naman, lalim ng endgame ano? Oh, ito na yung mga high level of endgame application. Bishop E4 muna. H5. Nag-F3 na. G6. King F1. O, teka muna mga kamatsas. Aba, wala nang pawn dito. Bakit hindi pa rin capturing yung pawn B7? Knight D3 pa rin. O, hindi iwas natin. Ay, o, halimbawa Bishop A3, iwas natin. Sasalubungin dito. Kaya ako naman nilagay dito mga kamatsas para walang ganon. Kasi madaling mabawi eh. O, walang ganon. Kaya dito ko pupunta, gaganunin lang pala. Salubungin lang. O, pag kinain, kain, double. Mangyari, bababa na lang yung bishop para i-threat yung knight. Kaso may knight E1 check pa. Pagka gumanon, sabay kain dito. Pagka kinain and then, ayun, King G7 or King F8, King G7 or F5, ayan. So dito po ay opposite colored bishop. Imagine niyo po, ilagay lang yung bishop doon. Hindi na magagalaw ang pawn sa A5 at pawn sa C7. Okay, so wala, malabo. Opposite colored bishop, tabla-tabla lang yan. Ayan. Kaya dito ang ginawa, nag-king F1 muna, ilalagay ni Sindarov yung king dito sa E2. Nakita nyo yung mga masinsin na step-by-step control ng endgame. Nag-knight D7, ayun, pupunta na po sa C5. Nag-G4, nagsimula na ng eksena dito sa king side. At nag-knight F6. Kasi kung magda-knight C5, ito lang po, bababaan lang para suportahan. Talagang hindi na nag-interest doon, ano? O, yan. O, pero nag-knight F6, tineret ang bishop, threat ang pawn, obligado na. Kasi wala, no choice na eh. Kain, bishop G5 muna. Paalis muna sa knight. Knight D7, saka kinapture yung pawn G4. So, dito po, lamang ng isang pawn ang puti. Knight C5, tiret ang bishop, double, no? Bishop C6, kinapture ang pawn, and then nag-bishop F6. Ayan. Bishop C5. Napuri ng computer ang tira na yan. At nag-king E2, knight B6. Ayan, para simulan ng mag-progress yung pass pawn. Pero eksakto pa rin ang ginawa dito eh. Oh, eksaktong-eksakto eh. Pagpalagay ng itulak mo ng itulak, as long as yan po ay kontrolado ng bishop, wala. Relax yan, relax. Okay, at nag-A3, nag-king C3. Ayan na nga po, lalapitan na. Lalapitan na yung pawn.
Bishop F8, idea ni S-Bane, ayun, sisibatin. Pero dito po, no, may time factor na rin and pressure kahit papaano. Kung titignan nyo yung oras, 1 minuto na lang at 19 seconds si S-Bane at 12 minutes and 51 seconds pa si Sindarov. Nag-King B3, tinabihan muna ang pawn sa A3. Bishop G7 at dyan po, na bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay A2. Yan, A2. Pag kinain, syempre, laging may bawi sa pawn C4. King B3, Knight E3, manggulo dito sa kabila, etc. etc. Tapos mag-Bishop F3, Bishop C5. So, lamang pa rin ng puti. So, hindi pa natin masabing talagang totally ma-hold ng black as equal kasi tinan nyo, matangkad-tangkad pa rin ang evaluation bar. Pero, yan ang mas kahit pa paano ay mas matibay, no? Kumpara dito sa ginawang Bishop G7, Bishop D8, sinundutan yung pawn sa C7. Bishop E5, dinipensahan. Yun nga lang po, nagkasunod-sunod na ang napaka-gagandang tira. C5, atake muna sa knight. Knight A4, pasubo ang knight. Pero pag kinain, iyakan time. Walang pipigil sa A pass pawn. Magpo-promote yan. Bishop E7, depensa muna. Gusto talaga ni Sindarov kuhanin ang pawn sa A3 ng buong buo. Nag-King G7, umangat lang po. Ayun. So dito nasa isip ni S-Bane, okay, anytime naman, pag kinapture mo yan, may A2 ako, dire-diretso queen, walang pamigil. Pero ang accurate move daw po dito is A2. Dito na. Ayan na pala. Or Bishop B2. Depensahan. O nga. Pero ito po yung continuation. May B6 threat kasi yung knight. Tapos pag kinain, ayun, one piece down na rin pala. Aray ko na rin pala to. Talagang malala na rin pala yung position. Tapos kakainin yon. Ayun. So, meron pa tong, may laro pa yung endgame na yan. Pero winning na rin ng puti eh. Balik tayo sa King G7. King takes A3. Ayun na, bumigay na po ng buong buo. Knight B2, obligadong tumakbo na yan. King B3. F5, ayan, para makagulo-gulo, makapag-produce uli ng panibagong pass pawn, GF5, at nag-B6. Yan ang matindi. Yan ang bayani, ang pass pawn na yan. Kain-kain, Knight D3. Ayun, para susundot ng mga check-check. King C4. Inaagapan ng king yung mga talon ng knight no? Inaagapan Knight F4, Bishop D7, tineret muna yung F5. Knight G2, King D5. Okay, threat sa bishop. Bishop G3 at pinitas lang. Knight takes H4, Bishop E4 para yung knight ay wag nang magpapapalag. Ayun. Ay, sugswang na rin pala mga kamatcha. Sugswang. Oo, sugswang. Ang ginawa kasi dito mga kamatsas, nag-Knight G6 dito. Ayun. So dito po may ang pinakatama dito is King F7 Yan. Tapos, ang gagawin Bishop D6. Yun nga lang may ganyan. Tapos, siyempre, pag kinain-kain, ang layo ng king sa pass pawn, di pa makapalag yung knight. Gawa ng nababantayang magaling ng light square bishop. Obligado, magbi-bishop F2 yan, B7. Tatakbo doon, and then, magki-king C4. Ayun. Ilalagay yung king doon sa A6. Pattern na yan pero balik tayo sa talagang nangyari. Knight G6. Pagka-capture, ni-resign na po dito ni S-Bane. Bakit po? Ito po kasi ang mangyayari pag kinain yan, Bishop D6, gaganon, push B7, obligado, pupunta yan doon, and then King C6. Ayun nga yun ang mga teknikan. Ilalagay yung king para yung bishop magipit at wala nang pipigil sa pag-promote. Halimbawa, gumanyan, King B5. Pag gumanyan, iskwalado Sukat na sukat, no? Pati sentimetro sukat na sukat. Yan wala Pag kinain to, kain yun. Talaga sukat na sukat. Okay? Napakaganda po ng laban na ito mga kamatya. Sana po nag-enjoy kayo at natuto kayo sa himaymay ng endgame na nangyari, no? At eto na po, ang tingnan natin yung kanilang mga bracket. Ayan. Isa lang ang nagkapisakan Meron pa bang nadagdag? Tingnan natin, baka mamaya may nakawala. Taas natin. Ayan S-Bane, Sindarov, yun lang nagkapisakan. Tabla lahat Hari Krishna, Martinez, Yakub Webb, Sargisyan, Lekwang Liem, Donchenko, tabla. Dubov, Shanklan, tabla. Grebnev, Esipenko, yan, parehong Russian, nagtabla. Weyi, Sebyan, tabla.
Aronian Erigaisi. Grabe, ang lakas na po ng bakbakan. Puro tabla eh. Oh. Swerte ni Sindarov. Tabla na lang niya ang next game. Abay, ano na siya? Quarter final round na siya. O yan ang abangan natin mga kamatsas. Ba? Malaki-laki na kinita ni Sindarov dito. Yan pong si Sindarov, kung di ako nagkakamali, nakarating na ng Pilipinas yan. Isa na rin po yan sa dumayo sa atin. Kagaya ni Abdu Saturov. Dumayo na sa atin yan nung Manny Pacquiao Cup. O, nakaano na yan sa atin, nakarating na yan sila. Maraming salamat po mga kamatsa sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo. At muli, pakisuportahan po ang ating every Friday Kamatsas. Friday night. Ang link po ay ipopost ko lang sa comment section below. Sali na po kayo mga kamatsas. Ito ay magandang pang-practice. May mga prizes ito and kayang-kaya nyo mag-register. At huwag kayong mag-alala sa mga nag-cheat. Nagko-close kagad ang account. After 3 days na matapos ang tournament, every Tuesday po kami nag-release ng pa-premyo. Pag nag-close ang account, sorry ka. Wala kang premyo. Yung mga nasa baba, aangat ng isa. Ganun lang po yun. Okay, kaya pinapadaan muna namin sa 3 days verification ng leeches para malaman kung genuine ba ang nilaro o nandaya. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.